Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Eh, ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? You know, these are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Eh, alangan naman kung sasabihin mo, huhukayin mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. Akala ko pa naman, dahil doon ka sa London nag-aral, ay matalino ka. Grabe. Ang dahilan mo para pumirma sa unang-una na numero ay dahil papahukay ang lolo mo. Papatayin ang mga magulang mo, pati ang pinakamamahal mong uncle. Umpisa natin. Yung 4 na dekada na bumaboy sa pamilya nyo, na halos inilugmok kayo sa putikan, ngayon kasanggan nyo na lahat. Wala kayong ginawang aksyon. Pati yung pandaraya sa tatay mo, bakit hindi natin balikan? Ibang klase? 4 na dekada? Ngayon, ay rubbing elbow na kayo? Pati ang pinakamamahal mong tiyuhin. Kung ikaw talaga ay edukado, matalino, napanood mo ba ang buong kwento? Ano ang sinabi ni BP? Baka hindi mo lang naintindihan, dahil ako'y Tagalog eh. Kung ako ay gugurgurin nila, may kinontak na ako na babalik sa kanila. Nasaan ang pagbabanta doon? Di ba ang pagbabanta doon? Nasa vice-presidente? Dahil ang sinabi niya, napakalinaw. Kung ako ay papatayin nila, may kinausap na ako na babalik sa kanila. Napakababaw, iho, ng iyong mga eksplanasyon kung bakit ikaw ang pumirma sa unang-una na pahina. Hindi na kami mabubudol. Hindi na uubra yung kunwaring papogi effect mo. Wala nang mabubudol. Sabi nga ng vice-presidente, never to Marcos again. Ingat. O eto addressing this to the Congress. Kongreso, makinig kayo lalong-lalo na sa mga pumirma na ipa-impeach ang vice-presidente at iangat ito sa Senado. Kayong 215 na mga kongresista, makinig kayong animal kayo. Kumusta ang bashing ng mga tao sa inyo? Hindi nyo inasahan na mag-a-adjourn ng Senado, no? Paano na ba yan? Kinabahan na ba kayo? Kasi kung i-entertain niya ng Senado, tapos na ang eleksyon at tapos na ang botohan, paano na lang kayo? Ang daming naglipana ng mga statements ninyo. Kaliwat ka ng statements na pagdepensa sa mga sarili ninyo sa mga fake news kuno. Well, ang totoo, kahit anong gawing explanation ninyo, your explanation does not matter anymore. Mapatotoo man o hindi yung naglilipa ng mga statements, it doesn't change the fact na pumirma pa rin kayo. At dahil dyan, mitsaya ng political career ninyo. Galit na galit sa inyo ang mga tao. Dito sa Mindanao, nagbabaklas na ang tarpulin nila, oo. I'm sure kayo din sa mga social media pages ninyo, pinuputakti na din kayo. Karapatan nyo naman talaga pumirma, pero karapatan ng taong bayan na baklasin din kayo. O good luck sa botohan! Good luck sa eleksyon! Say goodbye to your offices and seats pag dumating na ang panahon na yun.